from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang pambira. Talagang blow up yung ating camera. Magandang tanghali po sa ating lahat. And again, blessed Baptist Lunch to all of us. And I believe bawat isa po sa atin ay patuloy na pinagpapala sa tanghali po na ito. Kamusta po ang bawat isa? North, South, East, and West corner. And of course, to our viewers nationwide and worldwide, a blessed noontime to all of you. And again, ay napaka-importante po ng ating pong pinag-uusapan. Medyo may feedback na yung konti. Alright, so again, ay maganda po ang ating pinag-uusapan ngayon dahil ngayon po ay we are talking about establishing ourselves in the faith. Living our Christian lives established in the faith. Yan. Talagang ganyan siya. Anyways, again, ay maliwanag naman tayo. Medyo naghahanghang tayo sa ating pong dito sa ating picture, pero importante maliwanag yung ating yung ating pong sound sa inyo. Alright, so again, maganda tanghali, and even to our CSI family, Mission family, maganda tanghali po sa inyo sa lahat na nakapagsubaybay. And again, ngayon ay patuloy po nating ipanalangin mga kapatid dahil pangkasalukuyan ang team preparation ay sila po ay nasa Tagaytay. Sila po ay nagkamasarap ang buhay. Sila po ay merong fellowship doon, and prayerfully, it will help them to continually grow. No? To continually grow in their Christian life, and as they prepare themselves spiritually and intellectually sa tinatawag po nating married life. Yan. Napaka-importante po niyan mga kapatid. Again, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na bawat isa po sa atin ay pinapalago tayo ng Panginoon spiritually. As we are talking about our topic every Thursday, we are talking about establishing yourself in the faith. Alam niyo po, when you cultivate and you motivate yourself, or you motivate the families, young people, and even this time, I will go in general, alam niyo po mga kapatid, napaka-importante talaga na establish tayo sa pananampalataya. Because if we are not established in the faith, lagi ko pong sinasabi yan ever since, dati ko pa pinaparating yan sa bawat isa ng mga nababahagihan po natin. Ang ating pagkakaroon ng troubles or questions or everything that gives us the tinatawag nga ni Brother Angelong struggle. Yan. Again, ay sa mga struggles na tinatawag po natin sa buhay, most of the time, whether we accept it or not, there is a point in our lives na when we sabihin na natin when we take it as a struggle in our Christian life, we should always go back to our faith check. Napaka-importante po, because if every one of us will always practice being established in the faith, mga kapatid, anumang struggles na tinatawag, ang binabansagang struggles ng isang Kristiyano, if we are established in the faith, hindi po natin ikakapitalize yan sa buhay po natin in a way, mga kapatid, that would cause discouragement. Excuse me. That would cause discouragement, mga kapatid, sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid, it's because of the reason, yung discouragement pumapasok sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, it's because when we welcome it and we capitalize it and when we try to highlight it in our lives as a Christian and as a people of God. Alam niyo po mga kapatid, maganda po yung sinasabi po ng Biblia po dito eh. It really affects our faith. If it affects, or if something affects our faith, it always affects our practice. If the faith is affected, the practice will always affected. You see? Ano sinasabi nating practice dito mga kapatid? We are talking about the practice of our Christian life, the practice of doing, the practicing of God's Word,
the practicing of, or when we practice obedience to the Word of God. You see, nagkakaroon tayo ng problema sa pagsunod sa salita ng Diyos if our faith is always affected. Alam nyo mga kapatid, para po yan sa mga magulang Para din po yan sa mga asawa. Para po yan sa isang pamilya. Di po ba? Kapag wala kang pagtitiwala, mahirap sundin ang isang taong hindi mo pinagkakatiwalaan. You see? Kaya nga sabi ko nga, yan ang malaking question sa mga young people You see, ang hindi nila nakikita, what they're not seeing, that on their disobedience to their parents, to their parental counsel, you see, to the spiritual counsel sa kanilang tinatanggap, it always reflects on their establishment in the faith. Yan po ang magsasabi mga kapatid. Now, tingnan niyo po, bigyan ko po kayo ng napakagandang talata po niyan. Of course, when we talk about faith, the most famous book in the Bible about faith is none other than the book of Hebrews. Okay? And in the book of Hebrews chapter 11 verse 1, it is very clear here in this passage na sinasabi po dito na, for by it, elders obtain a good report. By faith, the elders obtain a good report. Alam niyo po kung bakit they obtained a good report? It's because when they establish themselves in the faith, their practice always pleases God. Because it's very clear in verse number 6, without faith, it is impossible to please Him. Without faith, it is impossible to please God. Kaya nga po, tingnan niyo po yung sinasabi ko mga kapatid. Tingnan po, kaya nga every time we live our Christian life outside the faith, yan po yung nakakalungkot na terminology sa isang Kristiyano Pag tayo po ay nabuhay, nalabas sa ating pong pananampalataya. You see, I hope you're following, brethren. Pag tayo po ay namuhay, nalabas sa ating pong pananampalataya, mga kapatid, lahat ng ipapractice natin will always be prone to disobedience. Lahat ng ipapractice natin sa Kristiyanong buhay natin, laging prone yan na tumaliwas sa sinasabi ng Biblia. You see, ganyan pong kadalasan na nangyayari. Sabi ko nga po sa inyo because our Christian life, our life is meant to please God already. Why? Because we are, kaya nga po tayo tinawag na Christians We are members not only of the family of God, but we are members of the church of God. You see, ang kinikilalang Kristiyano sa Biblia, maliwanag naman po sa atin dyan, just to review each one of us, brethren, na makikita po natin maliwanag na tinawag sa Biblia, that the name Christians, yung mga taong tinawag na Kristiyano sa Biblia, they were members of the church established by the Lord Jesus Christ, led by the apostles. You see that? Sino yung mga yun? Those Christians were called the believers. And those believers are those people who got saved and baptized. You see that? Na kaya ko po sinasabi yan, nilinaw ko lamang po yan sa inyo, sinegwayan ko lamang po yan sa inyo. It's because of the reason that our life is meant to please God. Yes, there are times that we have flaws, we have shortcomings, nagkakaroon tayo ng problema sa Panginoon. But again, we cannot take away the fact, the biblical truth, that our life is meant to please God. We are created by Him and for Him. Therefore, if we are created for Him, we ought to live our life pleasing to Him. And how are we going to do that? We have to live by faith. The just shall live by faith. Because if the just will live by faith, we will please God. And in the end, masusumpungan tayo ng Panginoon at the end of our lives, maybe in a way that God will take us home or that God will come back again, alin man sa pagkakataon po na yan mga kapatid, at least God will find us, will see us obtaining a good report. You see that? Thou good and faithful servant. Remember those passages? Remember those passages? Thou good and faithful servant. You see? But we welcome tayo, the faithful servant, good and faithful servant of the Lord Jesus Christ. We will be able to obtain a good report if we will always make it sure that our life is established in the faith. Alam niyo po mga kapatid, ang kagandahan sa pananampalataya mga kapatid, hindi mahirap kuhanin.
You see, hindi mahirap kuhanin. Pagdating sa pananampalataya, hindi mahirap tanggapin o hindi mahirap magkaroon ng pananampalataya. Bakit hindi mahirap magkaroon ng pananampalataya? Madali lang. Bakit? Ano lang ginawa natin? Tinanggap natin si Jesucristo bilang sarili natin Panginoon tagapagligtas. Kanina lang po sa Academy, tinuro ko po ito sa kanila. Ito po yung aking topic sa series of lesson ko dito sa mga Academy students, sa kanila, sa devotion ko sa kanila. It's all about faith. Sabi ko nga sa kanila, if you have God, you have faith. You cannot say, brethren, we cannot say that we don't have faith if we don't have God. Because the word faith itself is from God. It's a word na ito po'y nakalaan only for God. Ang totoo po niyan, ang salitang pananampalataya, ang salitang faith, ay hindi po natin pwedeng ikaakibat. Kumbaga kadikit sa tao. Hindi. Bakit? Hindi tayo pwedeng magkaroon ng faith by our own. Ibig ko sabihin na hindi tayo pwedeng magkaroon ng faith by our own. My point here, brethren, is that hindi tayo pwedeng usbungan or tubuan ng pananampalataya by our own because the word faith itself is a reliable word. The implication of the word faith is always reliable. Pwede mong gawing sandigan. You see, pwede mo siyang pagkatiwalaan. You see that maraming lalabas muna salita from the word faith that will always comply to that word reliable. You see, kaya ko po sinasabi mga kapatid na hindi po tayo pwedeng tubuan ng pananampalataya because as human being, no? Wala pa ang Panginoon Jesucristo, ha? As human being, we are all sinners. At ang pagiging makasalanan po natin cannot make us or our being a sinner, yan yung nag-disqualify sa atin to be a reliable person. Bakit? Makasalanan tayo eh. You see, kailanman hindi pwedeng maging reliable source. Hindi pwedeng maging pwede tayo maging kumbaga hindi tayo pwedeng magaling kampante. No? I'm forgetting the Tagalog word for that eh. Hindi lang sandigan yung siniisip ko eh. Hindi mo pwedeng kumbaga, hindi ka pwedeng maging reliant dyan sa tao na yan kapag yan ay makasalanan. Bakit? There's always a tendency to commit mistakes, magkamali, magkaproblema, lagi tayong may ganyan. Bakit? Makasalanan eh. Kaya nga ang salitang faith, mga kapatid, kung iintindihin po natin ang salitang faith sa salita po ng Diyos, hindi po pwedeng maging kalakip sa tao po ito. Hindi pwedeng kalakip ng buhay ng tao po ito. Not unless nung dumating ang Panginoong Hesukristo. Yan ang magandang tandaan natin. Kaya lamang po tayo nagkaroon ng pananampalataya nung tinanggap na po natin ang Panginoong Hesukristo. It is the faith of the Lord Jesus Christ that saved us. You see, kaya tayo nagkaroon ng faith, it's because of the Lord Jesus Christ. Umusbong yung pananampalataya mula sa Panginoong Hesukristo. Kaya ako sinasabi yan mga kapatid, kaya nga nung nagkaroon tayo ng faith dahil sa Panginoong Hesukristo, for by grace are you saved through what? Through faith. Kailan lang po nangyari nun? Yung kaligtasan po natin. Ngayon bilang isang Kristiyano na tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, brethren, we have the Lord, we have then the faith. Therefore, if we have the God, we have the faith. You see, kaya ko sinasabi ito, pinapakita ulit sa inyo ito, mga kapatid, to review each one of us, brethren. You see, hindi, by the way, shout out sa lahat ng mga fourth year dyan. Okay? Shout out sa inyo lahat. Hindi pananampalataya mo ang nagligtas sa'yo. Pananampalataya ni Kristo. Kaya ko ito pinapaliwanag sa inyo, as I said, if you're going to understand the implication of the word faith biblically, hindi pwedeng tumubo sa tao per se yung faith. Bakit? We are sinners. You see, makasalanan tayong tao. Walang pwedeng umusbong na tama sa buhay natin. You see that? Maliwanag yan. At ang salitang pananampalataya ay salitang pwede lang iakibat or idikit
You see, sa Panginoong Jesucristo, dahil siya lang ang personang walang pagkakamali. Kaya nga, if there is a trustworthy person, the only trustworthy person, makikita natin na trustworthiness, katiwa-tiwalang tao na pwede mong pananampalatayanan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya ako po yan sinasabi sa bawat isa po sa atin, para ma-establish po sa atin, bilang isang Kristiyano, andyan na yung faith. We already have the faith. Kaso nga, eto na nga, sinasabi po ng Biblia, bakit lumalabas? Ito yung sinasabi ko kanina. Kaya nag-i-struggle at meron tayong tinatawag na struggle is because tulog yung pananampalataya. Familiar po ba yung term po na yan? Saan natin makikita yan? Sa sinasabi po ng Biblia na faith without works is dead. May muscle ka pero laylay. Yun ang ibig ko sabihin. May muscle ka pero patay. Walang buhay, walang gamit. Yun po ang ilustrasyon po niyan. May pananampalataya ka nga, pero bakit ka nag-i-struggle pa rin? Kristiyano to, dapat may pananampalataya to sa Diyos. Bakit ka nag-i-struggle ka pa rin? It's because hindi mo pinapatrabaho yung pananampalataya mo. And that is the manifestation, brethren, na tayo po ay hindi established sa pananampalataya natin. Alam nyo po, ang nakakalungkot, mga kapatid, ito po, lagi ko pong sinasabi, nakakalungkot, mga kapatid, kung bilang isang Kristiyano, matagal na tayong Kristiyano, talagang, kumbaga sabi nga na natin, tumanda na tayo sa pagiging ilang taong ka na ng Kristiyano, buhay mo dito sa mundo, matagal ka ng Kristiyano, nakakalungkot, pagka puro struggle ang buhay mo. Huwag natin gawing excuse, mga kapatid. Alam mo kasi, ganito, kaya wala tayong pwedeng gawing excuse dito sa sinasabi ko, mga kapatid. As I said, ang struggle, parang ano po yan pressure. Alright, let me give you that word, pressure. Is pressure, ang pressure ba nawawala? Ang wala lang taong walang pressure, ang tao lang na walang pressure, tamad. Bakit? Wala kang iisipin Actually, ang pressure ng tamad, kung ano pang katatamaran niya Diba? Ibig ko sabihin, may pressure. Pero tinuturuan tayong humarap sa pressure. Or dalhin ng tama ang pressure. Because pressure builds people. Di ba? Young people na mga nanonood dyan. You see, takot na takot sa pressure. Kaya gusto na lang, yung easy-easy lang ang buhay. You see, hindi walang easy-easy ang buhay. You see, ilagay natin ngayon sa sinasabi ko po kanina sa bawat isa po sa atin. You see, ganun din po, mga kapatid. You see, kung titingnan natin, mga kapatid, hindi na mawawala yung pagsubok natin sa buhay because God allows it. Okay? God allows it para patuloy pa tayong matutong lumago at manampalataya sa Diyos. You see, gusto kasi ipatunayan sa atin ng Diyos na yung kanyang attributes of faithfulness ay makita natin, ma-appreciate natin sa araw-araw natin pamumuhay. Pero ito nga po, katulad niya sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, dumarating sa punto, sa buhay ng tao, mga kapatid, na buhay ng Kristiyano, let's just say sa buhay ng Kristiyano, dumarating po sa buhay ng Kristiyano na parang lagi na lang tayong, parang, alam mo yun, nagsisimba tayo, pero ang bukang bibig na laging kwento ng isang Kristiyano, nakakalungkot, pag ang bukang bibig ng isang Kristiyano ay kwento na palagi nagsasabi na, alam mo, talagang ang buhay kasi parang puro struggle kasi ang buhay ko Ha? Why, my friend? Why? You see, bakit may ganyan? Isa lang pwede nating reviewin sa buhay po natin. Bilang isang Kristiyano, isa lang. Kamusta ang pananampalataya mo natin? Kapatid, kamusta ang pananampalataya po natin? You see, sabi ko nga po sa inyo, there are times sa buhay po natin bilang isang Kristiyano na nangyayari po talaga yan. Pero ito nga, pinag-uusapan natin, pinag-aaralan natin dito. Binibigay ko po sa inyo ang sinasabi ng Biblia. The just shall live by faith. We need to be established in the faith so that we will be able to obtain a good report. Bakit natin ma-obtain ang good report? If we are established in the faith, because we will live a life pleasing to God. You see? But without faith, it is impossible to please Him. Maliwanag po yung sinasabi po ng Biblia.
Kaya nga po sinasabi sa inyo kanina, the thing is, pagka hindi po natin establish ang faith po natin sa Panginoon Jesucristo, the danger of not being established in the faith, alam niyo kung ano mga kapatid? Hindi po natin makakalaguan ang ating relationship sa Diyos. Kaya ko po sinasabi yan. Bakit? Punta tayo sa mag-asawa, punta tayo sa pamilya. You see that? Yung pag sinabi mong faith sa Panginoong Jesucristo, para sa pamilya mo, pag wala kang pananampalataya sa Diyos, na ang pamilya mo ay makasama mo sa kasiyahan mo sa simbahan, mga kapatid, ay maapektuhan, hindi lang yung relasyon nyo ng Diyos, kundi maapektuhan pati yung relasyon nyo ng pamilya nyo. You see? Kaya ko sinasabi yan. Because, again, brethren, maliwanag yung sinasabi po ng Biblia dito. For by it, elders obtain a good report. Without faith, it is impossible to please Him. The dangers of not living our lives or living our Christian life, not established in the faith, the danger of it, mga kapatid, babagsak tayo palagi, mga kapatid, sa sinasabi po ng Biblia, na ano po, we will never be able to please God. Bakit? The tendency is that it will always affect our practice. Tingnan niyo po, eto, madadamay na naman natin, mga kapatid. Maraming, hindi ko nakikita kung ilan viewers natin ngayon dito, pero eto, marami siguro mag-aalisan nila ito. Bakit? Tingnan niyo po, pagdating sa money matters, nakikilala ang isang Kristiyanong naka-establish sa pananampalataya. Boom, ilan na lang viewers? 50. 44. Akalain niyo po yan, nasa 44 lang tayo ngayon. Which is a very weird, hindi ko lang alam, baka sa cellphone lang natin. Pero, I don't know, brother. No? You see, yung pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid, it's not about, mga kapatid, ito, let me just help each one of us, lalo na sa atin, CSI, members of the church. You see, napaka-importante po nito sabi ko sa inyo, it always affects the practice. No? Kung titingnan natin, mga kapatid, kung titingnan natin sa Biblia, pag hindi ka nabuhay sa pananampalataya, it will affect your obedience. Money matters, financial matters. Our obedience when it comes to giving our tithes and offerings, that will tell you if you're established in the faith. Okay, list tayo ng konti para makahinga tayo. Say, ano yung ibig sabihin? Living your life in the principles and standards of the church. That's the point. That's the question now. You see, living our life in the standards, biblical standards, and in the principle of our church. That will tell us if we are established in the faith. Young people, you see, sabi ko nga, pagdating sa bagay na yan, pwede ka mabuhay na magiging kakaiba. You see, pwede ka mabuhay na magiging kakaiba yung ating yung ating pong pambuhay natin bilang isang Kristiyano, maging iba. Saan? Maging iba sa mga nagpapakilala rin na Kristiyano. You see, na magpapakilala rin na Kristiyano. Kaya ako sinasabi yan, mga kapatid. It's because of the reason. Tinan niyo po, no? Sabi ko nga ngayon, kung talagang may pananampalataya tayo sa Diyos, how important is God to us? Of course, sasagutin natin, importante. Now, malalaman natin yan. Sa manifestation, priority. Anong ibig sabihin natin na priority, mga kapatid? Kamusta ang priority mo sa mga oras na ito? Like for example, if you prioritize God, then you will prioritize everything that is connected to God, that will help us connect to God, and that will help us live our lives connected to the ministry of God. You see? Like for example, katulad na lang po, mga programa na meron po tayo dito. You see? Kung i-connect kasi tayo palagi, mga kapatid, kung tayo ay may priority natin ng Diyos, we will always make it sure na lahat ng magko-connect sa atin sa Diyos, hindi natin palalampasin yan. You see? It's a great blessing, brethren, na as a member of our church, we have a lot, God gave us a lot of ways para tayo ay maging konektado sa Panginoon. One of the ways is our program. You see? The Baptist Lunch Program. Staying Alive Program for the Team Focus. The Preparation Program for the Team Preparation. Our Family Time with God, you see, program, you see, that will help us. Umpisa pa lang ng araw, i-connect ka na sa Diyos. You see na? Impormasyon pangkalusugan, i-connect ka pa rin yan sa Diyos. Bakit? Because if you are physically healthy, you're simply taking care of the temple of the Holy Ghost.
Maliwanag, sinasabi ng Biblia mga kapatid dito. Kaya, again, sabi ko nga po sa inyo, napakaganda. So, ibig sabihin, but why is it that there are times na para tayong tayo namumuhay pa rin sa secular world na para ka namimili ng channel? Inuman natin ang kape. Bakit namimili ng channel? Kasi pagka hindi mo gusto yung artista, lilipat ka sa ibang palabas. Lilipat ka ng ibang channel. You see, ganun din naman sa buhay natin bilang isang Kristiyano. As I said, the Baptist Lunch Program and all the church programs that we have, every church activities that we have, will always connect us to God. Pero bakit mas marami pa rin ang scroll mo sa Facebook kaysa manood ka ng mga programa ng ating simbahan? Like for example, in your spare time during the break na meron po tayo, bakit hindi ka nakakapag-spend ng time at nakakapag-invite ang mga kaklase mo sa inyong team focus, katrabaho nyo sa mga adults, including the team preparation, kung hindi ka man nakasama sa Tagaytay ngayon? You see, bakit hindi ka nakaka-invite ng manunood para sa programa natin na bakit? Na magkoconnect sa iyo sa Diyos at maaaring it will also connect the people who you're inviting to watch. You see na? Bakit? Yan ang magsasabi kung sino talaga ang priority mo. At ang priority mo rin ang magsasabi kung establish ka sa pananampalataya mo. You see? Sabi ko nga po, maliwanag ito eh. Kaya tinan niyo po, marami pong Kristiyano ngayon, they tend to backslide. They tend to slip away from God. You see? Bakit ko po sinasabi yan mga kapatid? It's because nagtatapos ang buhay nila that they weren't able to obtain a good report. You see that? They were able to maintain a good report. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Darating sa punto ng buhay ng tao, makikita mo, Kristiyano, sabi ko magugulat ka na lang. Wala. You see? Wala sila sa gawain ng Panginoon. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia mga kapatid, for by it, the elders obtained a good report. You see? Kaya ako sinasabi yan mga kapatid, it's because marami pong tao dito eh. Nandito si Abraham, nandito si Abel, si Enoch, si Noah, Abraham and Sarah, si Isaac and Jacob, si Joseph, Moses and his parents, si Joshua and Israel, Rahab, you see, at marami pang iba. You see, there's a lot of, kumbaga, big, kumbaga marami tayong makikita dito mga kapatid na big characters, kumbaga mabibigat. You see, mabibigat na mga characteristics, mga tao, mga personality, makikita natin dito sa Biblia, mga kapatid. Makikita natin sila dito na talaga naman, I'm telling you, brethren, I'm telling you, makikita natin dito na talagang ito ay magpapatotoo na iba pag nabuhay ka sa pananampalataya. Diba? Iba pag namuhay ka sa pananampalataya, sabi ko nga, most of the time, ito po yung hindi natin i-check na dapat natin siya sa atin muli sa ating pong mga sarili, mga kapatid. We have to check this. Most of the time, ito po yung dapat nating ma-check sa ating pong mga sarili. Ito yung dapat nating makita, mga kapatid, sa buhay natin bilang isang Kristiyano. How established are we in the faith? Yan yung mga bagay na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Yan yung mga bagay na dapat nating talagang, kumbaga, bigyan ng oras na kalaguan po natin. Maging sensitive tayo sa bagay po na ito. Tandaan po natin, again, without faith, it's impossible to please Him. Mga kapatid, eto, bigyan ko po kayo ng magandang illustration para maiwasan po natin ang deception ng diablo. Tingnan niyo po. Pagdating sa pagbibigay. Okay, babalik tayo dito. Pagdating sa pagbibigay, ang Diyos ay hindi na-impress sa one time, big time. One time, big time. Hindi na-impress ang Diyos sa one time, big time. Kasi mga kapatid, maturity is a long-term process. It's not a one-time, big time thing. Hindi po. You see, maturity is a continuous process. Hindi po yan, mga kapatid, naulit ko, hindi po yan panandalian lang. Kaya hindi interesado ang Diyos sa one time, big time. Saan natin magkadalasan ng babrakto? Pag magbibigay. Panginoon, bigyan mo naman ako ng malaki-laki, Panginoon, para makapagbigay din ako ng malaki. Wow! One time, big time! You see, ang gusto natin, bigyan mo na tayo ng malaki ng Panginoon para makapagbigay ka ng malaki.
You see? Baka mabigyan kita ng jacket dyan. Di ba? Na kaya ko sinasabi sa inyo, mga kapatid, hindi po ganun ang pananampalataya. If you are established in the faith, take note, tingnan niyo po mga kapatid, sa sobre po natin, laging may faith. Di ba? Nakalagay po dyan, clear ko po yan eh. Na, isa po sa mga natutunan ko po dyan, sa salita po na yan na may faith na yan mga kapatid, is what? Pagka nilagay mo yung by faith, yung maglalagay ka na doon sa by faith na yan, you have to really make a commitment to God. That by faith, every time na magbibigay ka ng iyong tithes and offering, makakapaglagay ka, mayroon kang isang ikukumit doon. Because yun ay giving mo by your faith. Ako po, just to share to you, meron po akong practice, mga kapatid. Alam po yan, shout out to my wife. Nanonood kanina si Ma'am Yang, hello say babe, and enjoy your training there. Nasa ano po siya EDCON, yan, Educators Convention ng ACE, na School of Tomorrow. Yan, pina-attend po siya doon ni Pastor Hill, and gano'n din kasama si Sister Shigaina. Magkaiba lang sila ng pinasukan yata na I don't know, basta magkasama sila doon. Anyway, shout out sa inyo dyan. And again, katulad ng sinasabi ko, mga kapatid, no? Kung titignan po natin, ako, my personal practice is this. Every time na magbibigay po ako, magbibigay ako by obedience, nandiyan dyan yung ating tithes. By offering, nandiyan dyan yung ating love. And hindi ko po winawala yung by faith. Na talagang may kinumit, nung single pa po ako, nung natutunan ko yan, single pa po ako, every time na magbibigay ako, meron ako dyan nalagay ng 50 pesos. You see? And this time, dahil double na tayo, ginawa kong 100. Every time na magbibigay po ako, laging may 100 yun. You see? Now, kung iisipin ko, saan ko kaya kukunin to? Ay, wala naman ako tinatanggap naman. It's by faith. Kaya nga by faith eh. You see that, mga kapatid? At yun ay nilalagay most of the time. Nilalagay ni Pastor yun sa mga missions. So, hindi mo alam, hindi man ako nagbibigay sa ano, but alam ko may bahagi ako sa mga missions. Bakit? Because I'm practicing to give by faith. You see that? Now, kaya ko po sinasabi sa inyo yan. Obedience, yung practice mo sa obedience, at yung practice mo sa pagmamahal mo sa Diyos, lalo pa yung pagtitibayin if you will continuously live by faith. Because tandaan nyo mga kapatid, ang mga deception ng Diablo is this. Maraming sumusunod, pero sumunod ka nga, napilitan ka lang naman. Para sa bata yan eh. Inutusan ng magulang. Susunod yan, pero nagdadabog. Di ba? Susunod yan, pero nagdadabog. Ako na lang malaki si ate, walang ginagawa. Ganyan, di ba? Away-away yan sila. You see, susunod, pero nagdadabog. Walang pinagkaiba yan sa isang Kristiyano na nagbigay pero masama ang loob. Nagbigay ka ng tithes and offering mo, pero sabi, ano si pastor kasi? Pakumit ng pakumit. Pero nagbigay ka. You see? Nagbigay ka, masama naman ang loob. Wala kang pinagkaiba sa isang batang sumunod, pero nagdadabog. Hey, amen. Inuman natin. You see? So, dyan mo malalaman. Sabi ko nga sa inyo, anong pinagkaiba ng pagsunod na yon? Tsaka sa sumusunod ka na nakangiti. Sumusunod ka lang masaya. Parehas may obedience. Pero saan doon ang kapahayagan na may establish ka sa pananampalataya? Of course, doon ka sa sumusunod na ikaw ay masaya. Nagmamahal ka ng may kapalit at nagmamahal ng walang kapalit. You see that? Oh, saan ka doon? Parehas yung may love. Parehas may obedience. Ito isa, parehas may love, parehas may obedience. Ang pinagkaiba lang, may kalakip na hindi maayos na actions and reactions. You see? So, ang kaibahan, ang magbibigay ng kaibahan, mga kapatid, ay kapag ka nandyan na ang recipe ng Diyos para ma-obtain ang good report. Ano yun? Lagyan mo ng substance. Yan. Anong substance ang pwede mo ilagay? Para yung pagsunod mo ay mawala sa pagdadabog at mapunta sa sumusunod ng may kaligayahan. Para yung pagmamahal mo ay yung pagmamahal mong may kapalit, mapunta sa pagmamahal na hindi naghahanap ng kapalit. You see, lagyan mo ng substance. Anong ilalagay mo? Faith is the substance.
Woo! Ganda ng Biblia, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, napakaganda ng salita ng Diyos. You see, napakasarap mag-aral ng salita ng Diyos, napakasarap lumago sa salita ng Diyos. Kaya pag nilagyan mo ng substance of faith, yung iyong pagsunod, mawawala ka sa pagdadabog. Magbibigay ka sa Panginoon ng masaya. Panginoon, salamat. Binigyan mo ko ng 100. Eto, may tithes ako ngayon na 10 piso. Lalagyan ko lang ng love offering ko ng 20 pesos. Doble ko sa pagsunod. At ito, dahil pananampalataya, simula ngayon, mananampalataya ako na kada bigay ko, may 10 piso pa ako ibibigay. You see that? Masaya ka ngayon sa ginagawa mo. Hindi ka ngayon magsaya na, ano man, ito na nga lang, Lord, ibibigay ko po sa iyo. Bahala ka na nga sa amin. Oh, sumunod ka nga. Pero may pagdadabog naman. Hey! You see that? So, mga kapatid, hindi lang yun, mga kapatid. Isang aspect lang yun. Ginagamit ko, I love using giving, mga kapatid, as an illustration because we all know the fact, the truth, brethren, that it is our giving that will always keep us in check. Kamusta ka, kapatid? Bossing! Kamusta buhay-buhay? Bossing! Magandang umaga ko sa iyo, magandang araw, kung sa buhay-buhay. Kapatid, kamusta pananampalataya? You see? Kaya ako po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Ito po. Dito muna natin ito wawakasan. Maliwanag po kasi sinasabi ng Biblia. Ito po punta tayo sa verse 6. But without faith, tuwa dito yung mga academy students kanina But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God, binanggit po namin ito last time, if I'm not mistaken. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. You see? Ang kagandahan, mga kapatid, pag pinlis mo yung rewarder, anong i-expect mo? Kaya minsan, yung pananampalataya natin, mga kapatid, ito, parilod pa lamang ito sa mga susunod natin pag-uusapan. Kasi itong panibagong pang-prelude natin, ito sa mga susunod, ipagtutuloy natin sa pag-aaral ng pananampalataya. Alam niyo, mga kapatid, tinan niyo po, when it comes to faith, sometimes we want the reward, pero wala tayong pananampalataya sa rewarder. We don't seek the rewarder. You see, diyan tayo nagkakaroon ng problema, mga kapatid. We don't seek the rewarder. Kaya ngayon, ano nangyayari? You see, ano na ngayon ang nangyayari, mga kapatid? The reason we don't seek the rewarder, kaya ngayon, anong nangyayari? Parang pagka naghahanap ka ng pagpapala sa Panginoon, Panginoon, mabihira, tagal ko ng Kristiyano, parang ganito pa rin yung buhay ko. Panginoon, parang di ko maramdaman yung blessing, Lord. Oh, bakit? Kapag sa pananampalataya, kapatid. Ang pananampalataya mo ba sa rewarder? Minsan, we tend to seek the reward without faith. You see? Kaya nga tinan nyo, sa magtatapos, mga kapatid, para mas iasat natin ang bawat isa. Mas iasat natin ang sarili, mga kapatid. Ino nyo po ito. Ito yung napakaganda na ilagay po natin sa isipan natin. Yung mga avenues na pwede natin gawin, yung mga avenues na binibigay sa atin ng Panginoon to practice the Word of God by faith. Freely practice the Word of God by faith. Yung pagsunod po natin dyan, mga kapatid, ilagay po natin sa isipan natin yan. Yung pagsunod po natin sa pagpapractice natin ang tinuturo ng salita ng Diyos. Kamustahin natin yung sarili natin ngayon, mga kapatid. Do we do it heartily? Do we do it masaya tayo? You see? Nasusunod ba natin yan ng ganyan? Nagagawa ba natin ng masaya? Lagi po babagsak yan sa pananampalataya. If we are established in the faith, sabi nga ng Biblia, ano sabi po ng Biblia? The rewarder. You see, you will please the rewarder. Not only that you will please the rewarder, you will diligently seek the rewarder. And as you diligently seek the rewarder, of course, nakakuha ka ng reward. You see, kaya nga ito mo yung pinakapunto natin, mga kapatid, sinasabi ko po sa bawat isa po sa atin. You see, being established in the faith, you will obtain a good report. Yan ang magandang pagsumikapan natin, mga kapatid. Ngayon, tutuloy po natin yan sa mga susunod po natin pag-uusap. Marami pa tayong pag-uusapan. Napakaganda ng mga maganda pwede po natin may topic dito. Mga kapatid, kasi malawak po usapin ng faith. You see,
Yan ang magsasabi kung gaano po natin kakilala ang Diyos. Tandaan po natin, God is the faithful God. You see na, God is the faithful God. Ito na nga lang, kapahayagan ang pananampalataya ng Diyos eh. Oh, yun na lang pagkakaroon natin ng pagkuulang sa harap ng Diyos, sa araw-araw nating pamumuhay. Still, buhay ka pa. Buhay pa tayo. It's already, this life is always a sign that God is faithful to us. You see, our life is always not actually a sign, but our life is the symbol or manifestation of God's faithfulness. You see that? It's always a manifestation of God's faithfulness. Kaya kung titingnan natin na maingay sarili natin, mga kapatid, okay, yung buhay ko ngayon, maganda, ito, sa pagtatapos natin, mga kapatid, humarap ka sa salamin. Pagharap mo sa salamin, talungin natin yung sarili natin. Mag-CR muna kayo, kayo mga nasa opisina. Tingnan nyo sarili nyo. Manifestation ba ako? Manifestation ba ako ng katapatan ng Diyos, ng faithfulness ng Diyos? Is my life an evidence of God's faithfulness? Yan ang pinakamaganda, mga kapatid. Is my life a manifestation of God's faithfulness? Kailan po dalawa ng Diyos ang makakaalam po niyan? You see? Kaya ko sinasabi, mga kapatid, it's because of the reason na pag tinignan natin minsan, yan ang magsasabi. Yan, kilala naman natin, mga kapatid. Alam natin sarili natin. We know ourselves, tayo at Diyos ang nakakaalam lamang yan. Para sa mga tatay, para sa mga nanay, para sa mga anak. Tayo nakakaalam kung maasarili natin ay manifestation ng pananampalataya natin sa Diyos. Is our life the manifestation of God's faithfulness? You see? Because if it is a manifestation, then we know that we are pleasing God. And if we know that we're pleasing God, mga kapatid, we are obtaining a good report. Lahat ng good report, may reward. Bakit? The one whom we are pleasing is the rewarder. Alright. Kaya mga kapatid, I would like to encourage everyone, let's keep on establishing ourselves in the faith. Alright, diyan po muna tayo magwawakas, mga kapatid. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay na nanampalataya sa Panginoon sa pagsubaybay natin sa ating programang magkukonekta sa atin sa Diyos. Again, patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon na may mga programa tayo na talagang magsasabi, mga kapatid, talagang magtuturo sa atin kung paano tayo mas magiging malapit sa Diyos. Alright, muli, maraming salamat sa subaybay po ninyo, North, South, East and West corner, and to our viewers nationwide and worldwide. Maraming salamat po sa iyo po pagsubaybay sa The Baptist Lunch Program. On top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing, keep on following me. Blessing after blessing, keep on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing, keep on following me. For such a long time, I tried to find just a little peace of mind, but nothing I found seems to satisfy. No lasting peace did I find. But when I found Jesus, something deep inside I said, searching has finally o'er. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Well, it's a wonderful feeling when you know that you found
what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, there's no doubt about it, He's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Oh, blessing after blessing, keep on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. If you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing, keep on following me. Since I met Jesus, blessing after blessing, keep on following me.